Good morning sa lahat. Bago tayo magpatuloy, allow me to read a passage sa Ephesians chapter 3 verse 20, and it says, "Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us." Here in this passage, we could see that God is inviting us to surrender our everything in our lives, our plans. And the moment we do that, sabi nga dito, He could do more than what we could ask or imagine. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataong ito na kami po ipinalalahanan po ninyo sa kahalagahan po ng ganap at tunay na magpapasakop po sa inyong kalooban. Salamat po Panginoon, we commit to you the rest of this time. We expect great and mighty things na gagawin mo sa aming pong pag-aaral. At alam namin Panginoon na ang naisin mo ang bawat isa sa amin. Ang bawat isa sa naririto Panginoon sa klaseng ito ay maging ganap din po na maging licensed massage therapists. We pray for every need. We pray for everyone who needs healing and for those even Lord na may mga pangailangan pinansyal at ano pa mang pangailangan Ama. Kayo po ang umunat ay mapagpalang kamay at tugunan mo po ang bawat isa. Salamat po na marami. Ang lahat ng papuri, pasalamat, binabalik namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga uli sa inyong lahat at narito naman po tayo sa pangalawang yugto ng ating pag-aaral patungkol sa Massage Code of Ethics. At kahapon marami na tayo mga napag-usapan pero gusto kong balik-tanawin po natin na mabilisan, although kalahati po ng ating panahon sa araw na ito ay gugulin po natin sa inyo pong kauna-unahang quiz, no? Yung quiz number 1 na matatagpuan ninyo sa ating website na www.ausaonlineschool.com. Ulitin ko po, kapag kayo po ay baguhan at wala pa po kayong access sa website natin, we would highly recommend na kailangan nyo po na mag-register. I-check nyo later on sa website na binanggit natin kanina. And then, huwag nyong kaligtaan po na pag gumamit kayo ng inyong pong email address, yung email address, tiyakin nyo po active. At pangalawa, pagka gumamit naman po kayo ng inyong pong password, tiyakin nyo po yung password na yung gagamitin ay hindi nyo po makakalimutan. Ayun po, para sa susunod na mga quizzes po natin, kasi po hanggang sa matapos po tayo sa tatlong buwan na ating pagsasanay, dyan po tayo babalik at babalik sa ating pong website. Kasi po yung ating pong mga quizzes and even yung exams, dito po natin gagawin sa www.ausaonlineschool na website. Ayun po. At ngayon po, tunguhin po natin yung ating pong slide. Ang ating pagpapatuloy kahapon, nasimulan na po natin yung discussion natin on the Massage Code of Ethics. And then we also have discussed about ano yung kanyang pinakabuod, no, through the preamble. Nakita po natin doon na tinutumbok niya po yung kahalagahan ng pagiging professional at yung kahalagahan din po ng pagsunod natin sa ethical standards, no, sa ating pong hanay bilang mga massage therapists. So sa ngayon, mabilisan lang po tulad sinabi po natin kanina kasi po kalahati ng oras ay gugulin po natin sa inyong quiz. Ang unang balikan po natin yung kahapon, no, na banggit natin duties towards the client, no, kasi napag-usapan na natin kahapon. Sa towards the profession naman, ang sabi po rito kauna-unahang makikita po natin is to uphold the dignity and integrity of the profession. Kaya I'm very sorry to say na yun paulit-ulit natin binabanggit, no, meron tayong stigma. Pag sinabing stigma, hindi po magandang parang kamalayan ng mga kababayan natin, no, pag sinabi natin tayo nagmamasahe. At in fact, ang pinaka-automatic na label na binibigay sa atin, tayo ay mga masahista. Although DOH would vehemently disagree with that, no? Kahit lagi nilang sinasabi
wag niyong tawagin yung sarili ninyo na masahista. Bagkus tawagin niyo yung sarili ninyo bilang mga massage therapists, no? Mga EMTs. And then kung maging kalooban ng Diyos, maging LMT kayong lahat, then right after your name later on, pwede niyo nang ilagay idugtong yung katagang LMT, no? Which means licensed massage therapist. So yun po, kinakailangan po nating pangalagaan po ang ating pong reputasyon. Pangalawa, broaden his or her outlook or deepen his or her professional interest. So ibig sabihin lamang po nun, bilang mga massage therapist, tungkulin po natin na palawakin po natin yung ating kaalaman. Huwag po tayo makontento lang po sa kaunting hagod na natutunan po natin somewhere in the past. Ibig sabihin po nun, tuloy-tuloy po yung pag-aaral, tuloy-tuloy po inyong pagre-research, no? Tuloy-tuloy din po ng pag-apply ng mga makabagong kaparaanan na inyong natutunan, and even isi-share natin po sa ating po mga kapwa na nagmamasahe. Ang pangatlo, receptive to new ideas, knowledge, and innovations. So yun, tulad po ng binanggit natin kanina, mahalaga po na wala po tayong kumbaga hindi wag nating isara yung ating isipan sa mga natutunan na natin noong mga 10 taon nakalilipas. Kasi po sa bilis po ng ating panahon po ngayon, no, dala po ng technology, meron na po tayong tinatawag na AI, no, artificial intelligence. So ang bilis ng panahon po natin ngayon. Kaya po para tayo makasabay at hindi po tayo maiwanan, kailangan buksan po natin ang ating isipan, no? And then we apply new ideas, new learnings, new knowledge, and even new innovations. Kailan po, hindi ko naman po sinasabi na hook, line, and sinker, talagang lalamunin natin lahat ng information. Mahalaga po na ibabalanse po natin po yan. Ibabalanse po natin po yan sa ating nalalaman at ibabalanse po natin po yan sa ayon din po sa mga sinasabi din po ng ibang mga experts sa field ng pagmamasahe. Ang sumunod naman, does assist directly or indirectly, may kulang po yan, does not assist. Hindi po does assist. Does not assist directly or indirectly to any or in any immoral or illegal activities or practices. Mahalaga po to, no? Tandaan po natin, ilagay po natin sa ating pong isipan. Hindi po pwede na tayo ay maging parte ng anumang mga bagay ayon po sa Code of Ethics ng ating pagmamasahe in any immoral, ibig sabihin po, yung mga bagay na hindi po katanggap-tanggap sa ating lipunan, sa mata ng Diyos, na mga gawain. And then, lalo't higit, ang mga illegal na mga gawain. Ang mga illegal na mga activities. So, alam naman po natin po yan. Which means to say, whether directly or indirectly, dapat wala tayong kinalaman sa mga bagay na yan. At ang sumunod ay provide optimal level of professional massage service. No? So parang bumalik ulit tayo doon sa ating pong nauna nating duties, no, sa mga kliyente po natin. Tayo po ay mayroon pong obligasyon na ibigay po ang pinakamahusay, pinakamagaling po na pagmamasahe sa ating mga clients. Kasi deserve po nila po yun. Deserve po nila mabigyan ng kapahingahan, deserve po nila mabigyan ng tumpak at maayos na pagmamasahe upang sa gayon ay ma-maximize din po nila yung panahon na ginugol po nila at yung value for money ika nga doon sa kanilang ibinayad. Yun po. Ang sumunod naman ay tingnan po natin ngayon ay ang ating duties patungo sa ating kapwa manggagawa. Referring to our co-practitioners. Una sa lahat, sabi po rito, we have to work harmoniously with others. Ayan. Whether we like it or not, hindi po natin mapagkaila na kung minsan po nagkakaroon po tayo ng hindi pagkakaunawaan. Normal lang po yun, ano? Normal lang po sa atin po yun. Minsan po may mga misunderstandings, but even then, kailangan atin pong maging intentional po tayo na makipagsalamuha at tayo po ay magtrabaho ng naaayon, no, na kung saan ay hangga't maaari po
wag natin pong palakihin yung mga problema. Normal lang po kasi yung problema. Normal lang magkakaroon ng misunderstanding. Wag lang tayong maging bahagi doon sa pagkalat po ng pagmamarites, paninira, yung ganon, ano? So we have to work harmoniously. We have to work well with our co-workers. Pangalawa, must observe tact and prudence regarding the conduct of co-practitioners. Okay, so balik ulit tayo doon. May mga bagay po na minsan, yun nga, hindi natin maiwasan, no? Nagkakaroon po nagkaroon po ng bangayan. Pero po, kung mayroon po ganong sitwasyon, ang ayon po sa ating Code of Ethics, kinakailangan magkaroon tayo ng pagnanais na kung tayo'y magsasalita, maaring tama tayo pero kailangan po natin sabihin ito na maayos upang sa gayon ay hindi po lumala yung problema, no? Paging tactful, ibig sabihin nun, maging maingat po tayo sa mga salitang ating ginagamit, no? Hindi po kasi minsan maaring tama naman po tayo but the way we deliver sarcastic naman, yun din po. Ang maging bunga po nun ay away pa rin po. Pangatlo, must not take charge of a client of another without permission. Okay. In other words, huwag tayong manulot ng client ng may client. Ibig sabihin po nung kung kinakailangan mo i-handle yung client ng isang therapist, kailangan may maayos po na turnover. May maayos po na pag-uusap. Hindi po pwede po na lingid sa kaalaman po ng therapist na yan ay bigla ka lang mag-take over at bigla mong sasabihin ikaw na lang mag-handle without the permission of the one concerned. Yan, sa mga spa nabanggit kahapon, may mga kanya-kanya pong mga may mga rotation, tama po ba? May kanya-kanya mga turno, no, parang jeepney. Na ibig sabihin po noon, igalang po yung ganung klaseng setup. No, yun po yung arrangement doon sa spa na yan. Kaya pagka hindi mo dapat i-handle yung client, wag mong gagalawin. Okay? Pero kung iba naman po ang usapan kapag ikaw yung preferred, I really don't know kung ano naman po sa ating spa ang ganong arrangement. Kung ikaw yung requested, ano naman po yung mechanism na gagamin po natin upang sa gayon ay maging maiwasan po natin ang mga hindi pagkakaunawaan. Okay, the next one is encourage to participate in self-regulation. Ito ay napakaganda. Kasi ang ibig sabihin po na ito is we have to be part, no, sa isang gawain na tayo mismo dapat nagre-regulate ng ating mga sarili. Tama po ba? No? Hindi na, wag na natin antayin po na yung gobyerno, yung DOH o yung iba pa mang ahensya ng pamahalaan ang magbibigay sa atin ng direksyon, yun ang gagawin natin. Kasi hanay po natin po yan. Ito po ay atin pong industriya. Kailangan natin itong mahalin at kailangan tayo na mismo ang magre-regulate ng ating sarili upang sa gayon ay maging matiwasay, no, ang ating industriya, no. Maiwasan po yung mga unnecessary na mga headaches. Panlima, irreconcilable differences must be referred to proper channels. Yan. I like this one. No? I like this one. Bakit po? Kasi po, yan, paulit-ulit natin nabanggit kanina, mayroon talagang conflict, mayroon talagang misunderstandings, mayroon talagang hindi pagkakaunawaan. Normal po yan. As social beings, no, bilang tao, normal po na mangyayari po yan. Kaya lang po, kapag ang ganong klaseng differences, no, ang ganong klaseng misunderstanding, tila hindi na marireconcile, talagang mahirap nang ayusin. Merong ganun. I don't know if you've experienced that. May mga taong ganun, di po ba? No, na unang encounter pa lang, naku, parang ang bigat ng loob ko sa taong ito. Parang ang bigat ng dugo ko sa kanya. Parang ganun. Di ba? Ganun po, nangyayari po yan. Kaya Yes ang po. ang sabi ng DOH, kailangan nating i-reconcile. Kailangan nating ayusin yung differences na yan. We have to meet somewhere upang sa gayon ay hindi po siya lumaki at lahat na po apektado na, lalo't higit yung ating spa, yung operation ng ating business. Kaya po, ang sinasabi ditong proper channel, ako naniniwala, meron po tayong prinsipyo na nasa Biblia. Kung hindi po natin kung may kapatid po tayo na hindi po natin nakasundo, no? Ang maigi, kausapin natin siya in person. Kausapin natin siya ng tayo-tayo lang muna.
Huwag muna nating ikalat sa social media, sa Facebook, sa YouTube, no, sa TikTok, yung ganon. Kasi pagka na-win over mo yung tao na yan, the problem has been solved. Di ba? Naayos na po siya. Ngayon, kung hindi pa rin kaya, ang next na logical na gagawin po natin, magdala na po tayo ng isang pwedeng mamamagitan sa atin. But then, tulad sinasabi natin, huwag natin po ikalat sa iba ng ganon-ganon lang. No? We have to have an effort in our heart na ayusin po natin among ourselves. Kasi po, walang katapusan po yan pag hindi po naayos. So, kukuha po tayo ng mamamagitan, someone na alam natin na mapagkatiwalaan siya at tama yung kanyang paninindigan sa buhay. Huwag po kayong kumuha ng mga tao na mahilig po magmarites din kasi papanig-panig po yan, ilalong magkakagulo. So, yun po. And then, talagang yun yung sinasabi natin na kailangan natin ayusin through our own means, no, sa ating level. At kung hindi talaga kaya, then that's the time probably ipasok na natin yung DOH through the Committee of Examiners for Massage Therapy or the CEMT. So yun po, para matulungan naman tayong maiayos. Kaya lang, hassle na masyado kung idadaan pa natin sa ganun. Ano? Kasi kung malit na bagay, kaya naman nating ayusin, gawin natin at our own level. Ang sumunod naman ay work in the collegial upgrading of skills and knowledge. Ano pong ibig sabihin ng collegial? Pag sinabing collegial, yung ating hanay, yung ating grupo, no? Ibig sabihin po noon, magtulungan tayo na maiangat, ma-improve yung ating mga nalalaman. Kung ano yung skill mo mayroon, you take the opportunity na i-share mo din sa iba upang sa gayon ay lahat po makikinabang. Lahat po ay magkakaroon po ng opportunity na ma-upgrade ang kanilang pong mga kakayahan, ang kanilang kaalaman, at maging ang kanilang mga kahusayan. Ang sumunod, yan, nabanggit natin kahapon ng pahapyaw, ano naman yung mga duties natin sa ating mga employers. Ang mga employers, as defined earlier on, sila yung nagbibigay ng opportunity upang tayo ay makapagtrabaho. Okay? Sila po yung namamahala. Sila po yung nagbibigay po ng direksyon kung ano yung gusto nila mangyari sa ating negosyo, sa ating spa kung tayo man ay nagtatrabaho sa spa. Una sa lahat, sabi rito, abide faithfully and wholeheartedly to all legal agreements. Ano pong ibig sabihin po nun? Makikita po natin uli yung salitang magiging tapat, magiging faithful, at maging buo ng puso upang sundin kung ano man ang mga napag-agrihan, ano man ang mga napagkasunduan. Hindi po pwede po yung sa harapan po ng ating management, sa harapan ng ating employers, okay tayo ng okay, pero at the back of our minds, sandali. Parang hindi ako kumbinsido, parang ganoon. So, magkakaroon tayo ng problema doon, no? So, ulitin ko, kailangan tayo maging tapat, kailangan buo ang puso natin na sundin o tuplin ano man ang ating mga napagkasunduan. Okay, bumalik po uli yung engage in continuing research on art and science of massage. Ayan. I think I would like to point this phrase, art and science. Kasi in the past, madalas kong like sinasabi na ang pagmamasahe ay hindi lang po siya runong kamasahe. Yun na yun. No? Lalo tigit pagdating sa inyong oral practical examination sa DOH. Kasi po, lagi nating i-imbibe o lagi nating paalalahan ng ating sarili na ang pagmamasahe po ito po ay art. Kasi pag sinabi nating art, ito yung paraan upang i-express mo yung sarili mo. Tama po ba? No? This is the way you deliver. This is the way you do things. At normally, mayroon tayong kanya-kanyang kaparaanan. No? Mayroon tayong kanya-kanyang husay. Mayroon tayong kanya-kanyang yung intuitiveness natin. Mayroon tayong kakaibang paraan na hindi maaring nagagawa din po ng iba. Kaya di po wag lang nating kalimutan na meron din pong science. Meron din tayong susundan na yung scientificong kaparaanan. So ibabalanse po natin po lahat. Yung ating husay sa pagmamasahe at the same time yung ating nalalaman patungkol naman po kung ano yung naka-align po sa siyensya. Next is avoid any conflict of interest with employers. Ano pong halimbawa po niyan? Ang isang halimbawa niyan ay pag sinabi natin conflict of interest is
halimbawa, mayroon tayong kaibigan, no, na nandun sa kabilang kanto, may spa din po siya doon. Okay? So, ang ibig sabihin po noon, huwag tayo ma-engage doon sa kabilang kanto na spa unless with clearance coming from our management. No? Kasi po, pagka nagkipag-usap po tayo roon at nagkaroon po tayo ng engagement doon sa kabila na hindi po alam ng management, then that falls under the what? Conflict of interest. No? Hindi na hindi na kayo nagkakapareho ng direksyon. No? Kasi ikaw, meron ka na, nagsasarili ka na without the knowledge of the management where you belong. So yun po yung sinasabi po natin, hanggat maaari po, huwag kang gumalaw ng anumang bagay na magkakaroon po ng friction sa management, sa employers, no? Na kung saan ay magdudulot po ng samaan ng loob at eventually, yun po, magkakaroon na po ng distrust hanggang sa yun, darating yung panahon, ikaw na yung mawawalay doon sa spa na yan, no? Kasi hindi naman ikaw pwede na yan na maaalis po yung management. So yun lang po ang in-emphasize lang po ng ating Code of Ethics na iwasan po natin hangga't maaari. Para sa gayon ay maging matiwasay, maging sa Bisaya ang tawag namin diyan is maging hapsay. Tama ba 'yon? Hapsay Tama, yung sir. tama ba 'yon? Hapsay ang relasyon, no, sa ating mga employers. So, in other words, mahalin natin ang employers natin. Wag po tayong magpatalikod sa kanila po na okay, sarap yung pagtalikuran. Hindi na po, iba na pong ginagawa natin. Kailangan tayo loyal tayo sa kanila. Kasi po, una sa lahat, yung ating pangkabuhayan na yan ay pasasalamat natin yan sa Diyos sa kanila, no? Kasi binigyan tayo ng opportunity na makapagtrabaho. Ang sumunod naman ay duties toward other allied professions. Ano po yung allied profession? Tulad ng nabanggit natin sa ating katawagan, pag pinag-usapan po yung allied profession, ito ay may kinalaman sa mga kasamahan natin sa wellness industry, no? Katulad po ng mga nurses, mga doktor, mga PT even, no? Sila po ay kasama po natin, no, sa ating pong wellness industry. At ang sabi po nga rito, kung kinakailangan, pag alam natin na hindi naman natin carry yung mga pinapagawa sa atin ng client, then i-refer natin sa mga kinaukulan. I-refer natin sa mga health professionals na sila lamang ang pwedeng gumawa at sila po ay may kasanayan, sila po ay may sapat na certification, sila po ay may sapat na pagsasanay upang sila i-handle yung ganong klaseng situation. Okay? Perform service within the scope of certification or licensing. Ito yun. Later on sa ating pag-aaral ng AO 2010-0034, makikita po natin doon na kailangan tayo ay nakalimit lang po tayo doon kung saan po tayo binigyan po ng certification o ng license ng ating pamahalaan. Okay. Although some of you might venture into, yun, tulad na banggit natin nung pinag-aralan natin yung wellness versus therapeutic, gusto nyo pang lumalim po sa therapeutic, then you get the necessary certification or training in that area, in that field na nais mo mas maging expert, no, mas maging mahusay. Yun po. Pero kung ang hawak lang po natin ay ay license coming from DOS, then we are just, kukonfine lang po natin yung ating sarili doon po sa pagmamasahe. Next is respect and work harmoniously with other health professionals. So bumabalik po yung salitang respect, bumabalik po yung pagkakaroon po ng harmonious relationships, not only with our co-practitioners but also even with other health professionals. Ang sumunod naman, at ito yung pinakahuli, duties toward the general public. Ano po yung ating pong obligasyon? Ano po yung ating responsibilidad, no, tungo sa publiko? Una sa lahat, ang sabi rito, cooperate with authorities in the promotion of community health. Kung ang inyong barangay ay nangangailangan po ng tulong, halimbawa, mayroon pong mga activity para sa mga senior citizens, no, sa mga elderly, volunteer po tayo. You take that opportunity para ma-share po at matulungan po natin yung ating mga senior citizens, no, yung ating mga kababayan. The next one is that willingness to render free community service. Yan, yung nabanggit natin kanina, yung ating kahandaan na magbigay ng community service ng libre. Ito, hindi lang po lahat pera-pera lang. No, kailangan po lahat yung ating ika nga sa English, yung
yung mga tinatawag minsan na CSR, no? Corporate Social Responsibility. Meron po tayong tungkulin sa ating pong mga kababayan at magbigay po ng karampatang libreng serbisyo. No? Sabi po ng Biblia, it's better to give than to receive. And then when you give, pag tama naman po yung puso po natin, naturalmente meron pong blessings po na kaakibat po yan. Pero huwag tayong tumingin sa blessings. Tumingin lang po tayo doon sa yung nais natin na makatulong sa ating kapwa, makapagbibigay po ng kapahingahan. Kasi po yung gift of massage, yung gift of healing na pinagkaloob sa atin ay galing po yan sa Diyos. Ang sumunod naman ay educate the public on the benefits, advantage of being an LNT. Ito po yung tingin ko po advocacy role natin. No? Yung ating pong panawagan na ano man natutunan natin mula sa DOH, ano mang natutunan natin sa mga pagsasani na katulad ng ganito, ano mang mga benepisyong ating nalaman, ibahagi po natin po yan sa ating mga kababayan. Ang role natin, hindi lang po tayo nagmamasahe, kundi tayo din po ay mga educators. We need to educate the public regarding sa mga do's and don'ts, paano magkaroon ng healthy lifestyle, things like those. Kasi yun yung ginagawa natin, no? Tayo ay nasa forefront ng paninilbihan. Tayo yung multiplier effect mula sa kagawaran ng pangkalusugan. No? Tayo yung nandoon. Kaya mahalaga po na kung ano sasabihin po natin, ano po yung ating gagawin. Pag binabahagi po natin yung mga benepisyo ng pagmamasahe, binabahagi po natin even, no? Tulad ng nabanggit dito, yung advantage ng pagiging isang licensed massage therapist, then and there, magkaroon po ng mas malawak na kamalayan at magkaroon po ng mas mataas na antas ng paggalang sa atin bilang mga massage therapists. At ang panghuli, promote massage therapy through Prime Media. So, ibig sabihin po nun, isulong po natin kung ayon sa ating pong kakayahan, isulong po natin, no? Kasi ang ano naman, social media, libre naman po yan, di po ba? Basta lang po, yung tama naman, at wala pong false advertising. Kasi ang iba sa mga babayan natin, mahilig pong gumawa na kung anong kwento, hindi naman pala yun ang serbisyo na maaari nilang mai-offer. So kailangan lamang po na sa pamamagitan po ng ating gawa, sa pamamagitan po ng mga serbisyo po natin ay ipalagana po natin ang patungkol sa kabutihan, kahalagahan ng pagkakaroon ng malusog na pangangatawan sa pamamagitan ng pagmamasahe. Okay? So, I think that will be all. Tulad nung nabanggit na natin, ito na po yung kabuuan, ito yung sinasabi po ng ating Code of Ethics, na ating mga obligasyon, na ating mga tungkulin bilang mga massage therapist, at kailangan po natin pahalagahan po ito at panindigan po natin, isulong po natin, halin po natin yung ating industriya. Kaya ito po yung mga guidance na mahalaga po nating masundan. Okay, so that ends our presentation and discussion on and about the Code of Ethics. At ngayon naman po, tutungo na tayo sa ating quiz. Dalhin ko lang po muna kayo doon sa ating website. Let's take a look at the website po natin para po doon sa mga baguhan at hindi pa po nila alam kung paano i-approach yung ating quizzes. Meron ba tayo reaction? Violent reaction at that? Yes? Sige po, sir, Alvin. Yung sa Code of Ethics po, sir, for sa final examination po, sir, lalabas po yun, sir? Yes. Lahat po lahat po ng discussion po natin ay tiyak po, hindi ko naman sinabing lahat, but most of the questions, not only sa AUSA, baging sa DOH. No? Yes po, sir. Ano po yan, sir? Word for word or self-explanation po? Yung doon na part po, sir. Hello po, sir. Maganda po yung tanong mo, Alvin. Ang exam po ng DOH, number 1 is yung dalawang uri ng exam, di po ba? Meron po tayong tinatawag na theoretical exam, tsaka may oral practical examination. Sa theoretical examination, ang tanong is always, laging ano po yan, since nagsimula po yung licensure exam, lagi po siyang multiple choice. Ibig sabihin po sa tanong, mamimili ka. Ganon din sa inyong quiz. Kung mapapansin nyo later on, yung quiz may tanong and then may mga choices. Kaya lang po, I'll take this opportunity na banggitin sa inyo na medyo nagsishift ng konti even ang DOH sa pagtatanong.
Why is that? Kasi nung araw, purely or highly objective yung mga exams. No, pag sinabi natin objective, talagang lang po, nakataon siya kung ano yung nakasulat sa manual at yun yung itatanong kung alam mo ba yun o hindi mo alam. For example, pag tinanong, what is the meaning of CEMT? Yung mga ganon, no? So, ano yung mga choices? No, Committee or Council of Massage Therapists, parang ganon, or many other choices. Ngayon, tulad ng sinasabi natin, nagsishift po siya towards analysis, yung situational. Ang example ng isang situational ay si Pedro umakyat sa puno ng mangga, nalaglag, tumama yung kanyang puwet sa lupa, sumakit yung kanyang likuran, kinagabi hindi siya nakatulog. Ang tanong, ano ang kanyang kondisyon? Ayan. Choices. Ano choices? Letter A, amnesia. Yan. Letter B, insomnia. Letter C, pain. Ganon. So, mamimili ka. Ang panghuli probably is all of the above. Things like those. So, mamimili ka kung ano yung doon. Ano yung angkop na sagot doon sa tanong. So, ganun lang po yun, Alvin. Yes, go ahead. Okay po, sir. Thank you po. Yes. Who's that? Barbie, go ahead. Yes po. Nakakalito po yung pag magsagot ka sa situational question. Yes. Gaya nung sa diagnostic test natin, sir. Yes. May best answer na po, pero may pinaka-best answer pa dun sa best answer. Hindi. All of the above. There will only one best answer. Kaya lang, may tinatawag kasi na test construction, no? Ang tinuturo sa amin nung araw is pag magbigay ka daw ng analytical question, kailangan mayroong halos pareha pero mayroong mas higit na tama na sagot. Yung ganun lang po yun. Kaya yun, tanggapin na natin na ang analytical is confusing siya at times. Kaya lang, dito yung isang paraan ng pagsusuri ng DOH na marunong kang mag-usisa. Hindi ka lang magaling humagod. Naiintindihan mo yung ginagawa mo. No? At ikaw ay nasasanay na magkaroon po ng kakayahan na usisain na maigi at bawa ng tumpak na solusyon. Ganun po yun. Given na po yan, no, para sa lahat sa inyo, dapat nasa isip na natin, given na po yung mga maaring ganung pagtatanong, situational. Ang kagandahan lang po nun, hindi naman magtatanong DOH ng mga bagay lingid sa masahe, outside of the realm of massage. Kasi lahat lang po yun ay may kinalaman po sa pagmamasahe. Yun po yung pinaka-safe na environment para sa ating examination. Question, sir. Yes, go ahead. Katulad sa amin, sir, na visual, sir. Ngayon sa quiz na yun, sir, may limit ba yung pagpasa namin sa quiz? Kasi magpapabasa pa kami. Yes, okay. For the visually impaired, by the way, i-announce ko po, nag-create na po tayo, pasalamat tayo kay Che, andito siya ngayon, kay Racial Expression, na meron tayong group chat para sa mga visually impaired. Kasi ang naging problema, pag nagpo-post tayo, di ba, hindi naman po nababasa ng iba, no? Kasi iba totally blind, so wala silang means. Kaya sabi ko nga, tama yung suggestion ni Che kagabi na, sir, why don't we gawa po tayo ng group chat para po sa mga visually impaired. So we're doing that, no? Meron na tayo naka-up na AUSA Visually Impaired Group. Regarding your question, Raymond, si Raymond ba yun? Ang natin dyan is, ang timeline ko na ginawa, ang inyong quiz is up until 1:30. No? So that's 13:30 military time. No? So 1:30. So open po yan to answer 25 items. Ito nung sinabi ko kanina, ipakita lang natin yung paano natin gagawin yung ating yung exam. So andito po tayo sa website po natin ng www.ausaonlineschool.com. And then kung hindi pa po kayo nagpag-register, pakiusap po, i-click nyo po yung register button, yung pinakahuli, and then doon nyo po i-key-in yung lahat ng information na kailangan ilagay ninyo. Halimbawa, yung email address, doon na sinabi po natin, kailangan valid po yung email address, and then yung inyong password, and so on, and then click the register button. Pagkatapos po nag-register, balik po kayo, and then magla-login na po kayo using your information, yung password na create nyo po. So once na naka-login na po kayo, then it's now time to look for the quiz. Ito po ang quiz natin. Ayan.
So whenever I will announce for quizzes, dito nyo po hanapin sa website. Unless kung kayo po ay nagbabago ng inyong password details, magkakaproblema po kayo. Kailangan po tandang-tandaan niyo po yung gagamitin niyo po na password. And then you click niyo po yung quiz page po, ayan. And lalabas po dito ngayon, ito ngayon, no? Quiz number 1. And then tulad sinabi po natin, yung kailangan mo mag-login. And then once you have logged in, and then mayroong start button dito sa ilalim, then pwede na kayo magsimula. No? Malinaw naman po 'yon. Mayroon bang tanong before we proceed sa inyong short quiz? I would like to make an announcement that after this discussion, dire-diretso na po 'yan. Malalaman nyo na lang po ang result anytime within the day. Wala na, hindi na po tayo babalik sa Zoom. Okay? Tuloy-tuloy na po tayo for the day. So you will be dismissed right after this Zoom meeting of ours. Okay na? Okay na po? Okay Wala na na po po, sir. tanong? Yes, go ahead. Okay na po, sir. Thank you po. So maraming salamat. God bless. Give your best answer.